Gaya ng binabanggit ko nga kanina, ngayong araw isasagawa ng Senado ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at ang inaasahang tatalakayin dito ang patakaran, ebidensya, testigo at schedule ng paglilitis bago ang nakatagdang pagsisimula po ng impeachment trial sa July 6. Kasunod ito ng pagkakahalal no? Kahapon din bilang Senate President kay SP Sherwin Gatchalian. At kaugnay nga rito sa pre-trial conference mga kasama, nasa linya po natin ngayon si Representative Renico ng Kabataan Party List. Kong, good morning. Hello po, Radyoman Rod. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Tama ba kayo yung tagapagsalita ng prosecution panel? Isa po Isa sa po, mga ilan. Yes po. Ayun, no. Kasi baka nagbago, hindi naman. Kayo pa rin. Alright, so ano pang ina-expect ninyo mamaya sa pre-trial conference para sa impeachment case laban kay VP? Yung nakita na po natin sa pre-trial brief, yung inaasahan natin sa bahagi ng House Prosecution Panel, naka-reflect po dito kung ano yung nakalagay sa articles of impeachment. Sa bahagi naman po ng defense or kay VP Sara, non-answers po ulit yung maihahain kung maasahan natin na yung panimula ng totoong affirmative defense, no? Makita natin sa pre-trial, baka hindi po natin makita dahil hanggang dulo po yung laman po ng pre-trial brief, lata, no? Ampaw kung sabihin, dun sa trial brief dahil once again, reactive lang po siya sa kung ano yung nakalagay sa articles of impeachment at hindi po talaga yung sagot doon sa mga aligasyon na yung mga mamamayan ang naglatag, no? At na-refine sa articles. So, inasahan natin na the same old tactics will be used, trying to just poke holes at the naging plan or documentation from the prosecution at wala pong independent defense ang VP Sara team. Okay, may mga idadagdag pa po ba kayo na ebidensya laban kay VP Sara? Yung sabi rin po ng mga members ng prosecution panel, yes, no? Kung kukumpara sa kung ano yung na-discover ng House Committee on Justice at pinroseso para maging articles of impeachment, meron pa pong iilang corroborative evidences na makakapagbigay lakas doon sa mga nakalatag na articles. In particular, ilan dyan, no? Yung on unexplained wealth, meron din pong undeclared firearms na kung isusuma, no, milyones din po yan. Lalo na naka-declare pala siya na sa license, no, may lisensyang ganun, pero hindi naka-declare sa SALN. Oo, ito yung mga bago, no, yung undeclared mga firearms ni VP Sara at ng kanyang asawa. Yes po, kasi yun nga po, may lisensya, mga 50 plus po yan, hindi naman po mahirap na i-inventaryo at itotal. No? Pero hindi po naka-declare. Yung mga yan, meron pong mga articles na nandyan na, di ba? May on unexplained wealth. Pero dumagdag lang po yung mga basehan para sabihin natin na sa bahagi ng defense, no, may argumento na dapat mahatulan po ng Senate. Mayroon pa bang ibang mga ebidensya na ipipresenta po ninyo mamaya sa pre-trial conference, no? Na sa tingin ninyo ito ay isa sa mga matibay na ebidensya na gagamitin, no, para sa pag-i-impeach kay VP Sara? Yung nakasaad po sa pre-trial brief yung ipipresent po natin, no? Pero ang ginawa rin po ng prosecution and even ng defense, no, ni-reserve po nila yung right to present additional or substitute witnesses as circumstances may warrant. So general
po yun sa isang pre-trial na pwede pong mag-reserve ng right for additional evidence Oho. na kapag lumabas, no, pwede pong ihain siya. Okay, okay. Pakiulit nga no kung sa pre-trial po pwedeng i-reserve ng prosecution panel yung mga additional evidence. Ibig sabihin, hindi ito ay hindi muna ilalatag during the pre-trial briefing. Tama ba? Pati rin po yung depensa, pero hindi po sa ayaw nila na ilatag, pero maaari na hindi pa available, no, noong pre-trial, pero ma-discover later, no, through discovery measures na may dagdag ebidensya pala Oo. na gusto nilang i-present. So sa regular court proceedings, no, tawag natin dyan, parang kung mag-avail tayo ng modes of discovery ng Oo. additional evidence, pwede po siyang ipresenta. Pero ang panawagan din, no, dahil ito yung pre-trial, so ito yung opportunity para ilatag kung ano yung meron tayo. Mm-mm. Bahagi nito yung para hindi magkagulatan yung dalawang partido, i-declare nila dun sa pre-trial brief. Oo, pwede pala 'yon. No na okay, kung may mga darating pa na madidiskubring mga o makikitang ebidensya, matibay na ebidensya, kahit hindi pinag-usap, kahit hindi inilatag sa pre-trial, pwede itong dalhin sa mismong trial proceeding. Magbibigay lang po ako ng isang halimbawa. Oho. For example po, si VP Sara Duterte, may summons, no, na siya po ay maging witness or magpakita sa isang araw. Tapos, hindi po niya ito papansinin Oo. or in subsequent developments, kunwari magpa-press con po si VP Sara na sinasabi niya, wala naman pong kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng impeachment, etc., maaari po yun idagdag Mm-mm. na ebidensya, hindi dahil na ito ay tinago, pero Mm-mm. ito ay bagong pangyayari na gusto nating ikonsidera Mm-mm. doon sa maging mga argumento. Oo. So, mga ganun po ang pwedeng mga mangyari. Or kaya naman may witness na in the course of pagtitingin nila ng mga dokumentong hawak nila, may nakitang bago na, Oo. na ngayon lang nila nakita, no, dahil po nag-reserve ng right for additional evidence to be presented Mm-mm. as the circumstances may warrant, pwede pong ipasok doon sa mangyayaring mga paglilitis. Oo, kasi ang pagkakaintindi ko Kong sa pre-trial dito na inilalatag lahat yung mga ebidensya, yung mga testigo, 'di ba? Kung ano pang mga posibleng ikakaharap na problema both sa prosecution at ng defense team. Oo. Hindi po ito yung pinakalarangan ng paglalatag nito, Oo. pero yung preliminary na paglalatag, no, dito na rin po ginagawa. Sa Okay. uno't dulo naman po ang gusto nating mangyari sa pre-trial ay mas bumilis, mas sumimple yung trial dahil una, may paglalatag tayo ng tinatawag nating common facts. So Oo. it ay mga declarations or stipulations ng dalawang partido na sa tingin nila kaya nilang pag-agrihan. Oo. No, kunwari po, si VP Sara Duterte ay nag-oath para maging Vice President June 30, 2022. No, hindi naman po ata mag-no yung dalawang partido sa ganung declaration. Mm-mm. Meron din pong articulation of issues, balik sa mga tanong na sasagutin, ano yung wording niya? Ano yung salitang gagamitin? Sana po nilalatag din sa pre-trial. Mm-mm. Pero inaasahan natin, no, na hindi po magkakaroon ng agreement yung both parties doon dahil contentious talaga yun kung paano i-word yung issue. Okay. All right. Sa mga testigo naman Kong, ilan pong nakalinyang testigo sa prosecution? Well, sa bahagi po ng prosecution, ang sinabit natin sa pre-trial brief, no, more than 30. Ito po ay galing po sa, or rather no, siguro 27 to be really specific. Ito po ay mga nakalatag na mga testigo noong House Committee on Justice proceedings. Tapos may mga reserve, no, na gustong ilagay dyan
as necessary kung kailangan po siya. Oo. May mga pangunahing testigo ba no ang prosecution ay tinuturing ninyong critical no sa pagpapatunay ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte para ma-impeach siya? Ako po, lahat sila critical dahil hindi po isa lang no yung articles of impeachment, several Mm. po 'yan. At Oo. yung ilan sa kanila ay kailangan for particular articles, yung ilan naman ay para sa iba. Oo. Siguro yung sa akin, yung personally no, yung pinaka-importanting article ay yung sa confidential and intelligence funds, Mhm. no? Dahil meron ng mga government agencies, may government agency, COA, ang nagsabi na mali po yung paggasta nito, and therefore kailangan pong ibalik ng Office of the Vice President sa kaban ng bayan. No, Oo. so sa akin, instrumental po yung testimony ng COA official, kung sino man po yung ipapadala nila, para sabihin, no, may desisyon po kaming nilabas. Oo. At ang desisyon, sinasabi nito na kailangan pong ibalik na yung pera. Oo. Pwede bang banggitin yung iilan na mga posibleng magsisilbing witness kong? Yes po. Doon po sa pre-trial, ito rin naman yung nakasaad doon sa ating House Committee on Justice hearings. Oo. Pero hindi ko po malalahat dahil Oo. 20 talaga Marami yan nga, eh. napakadami pala. Pero lahat Oo. naman ito And ay sisipot. At siguro note lang din po, sa pre-trial brief generally, pwede pong mag-reserve ng witness pero yung description pa lang. Oo. No, hindi But, pa yung but pangalan. oo, during the trial proper na mismo. Ano po meron? Oo. Itong mga titestigo, siniguro naman nila na sila ay sisipot. Opo, pero kung may rason po, kunwari po, for example, yung number 3, no, Oo. ang witness na gustong i-present ng prosecution panel ay si Mr. Roderick Wamil, pero Mm. slash COA representative. So, inaasahan natin dahil nakapag pahayag na si Mr. Roderick sa mga dating hearings, no, ay pwede niyang iulitin yung kanyang Mm-mm. naging findings as na representative ng COA. Pero ang COA pwede pong via certification or letter mag-empower ng ibang tao Mm-mm. na magsilbing representative. So, yun po. Number 3, yung witness na bring up para sabihin na may desisyon ang COA to say na confidential and intelligence funds was wrongly spent, no, pwede pong i-present si Roderick Pomil slash COA representative. Oo. Ah, dito sa mga titestigo, sino pong sa tingin niyo pinaka-critical? Gaya ng tanong ko nga kanina. Pwede bang banggitin yung pangalan niya? Well, yun nga po, sa akin, marami pong pwedeng i-present, no, na witnesses. Siguro ang isa kong gustong ma-share, no, meron pong tatanong natin kung may Mary Grace Piatos po talaga, Oo. no. So may gusto tayong tawaging witness na quote-unquote Mary Grace Piatos, Mhm. na ang findings nga po ng PSA ay wala pong tao na ganito yung Okay. pangalan sa kanilang records. So mga ganito na pwede nating gustong i-establish na pruweba Mhm. na meron pong batayan yung mga iba't ibang argument sa articles of impeachment na kailangan pong sagutin ni VP Sara Duterte. Ayun. Okay. Sa pagkakahalal no bilang bagong Senate President si Senator Sherwin Gatchalian no ano pong nakikita po ninyong magandang positibo no na magiging po nito tagbo ng nalalapit na impeachment trial kay VP Sara sa panig po ng prosecution. Well, noon pa ay in-establish na sa House of Representatives through communications, no, na ang kinilala na Senate President or kinilala yung proseso sa Senate na nagkaroon ng vacancies in positions and may pro tempore president and the name of Senate President
pro tempore Win Gatchalian. Na-formalize na to kahapon. So ibig sabihin po yung balakid na siguro na away sa gulo ng Senate leadership, wala na po. Therefore, wala na pong humahadlang na magtuloy-tuloy yung proseso ng paglilitis. Whether that be sa pre-trial today or sa July 6 trial proper, yung pagsimula nito, no? Oo. Well, yung plano naman na para gawing presiding officer ata si Senator Cheese sa impeachment trial, ano pong masasabi nyo rito? Well, hindi pa po pinal so far dahil Oo. ito po ay isang statement Oo. from Senator Lacson. Pero sa bahagi natin, no, ay clear po ang hinihingi Attorney po sana para alam kung paano hawakan yung iba't ibang objections Oo. sa direct or cross-examination. And gusto natin yung talagang nakakapag-exhibit ng political neutrality na nakalagay po sa rules that ini-exhibit ng lahat ng senator judges, much less the presiding officer. Oo. Pero bukod kay Senator Cheese, para sa inyong sa inyong opinion ko, sino pang pwede? O mayroon ba kayong natitipuhan diyan na gusto din ng prosecution para sana na eto sana po pwede maging presiding officer diyan sa trial? Well, hayaan natin yung Senate na Oho. may kapangyarihan po, so dapat po magdesisyon. Sana ayaw nila, no? Ayaw din nating influensyahan ito na mag-decide one way or another batay sa mga pronouncements ng ibang institusyon, no? Pero personally, kilala ko po si Senator Kiko Pangilinan. And isa rin po siya sa mga finloat na maaari daw pong maging presiding officer. Tignan po natin, hayaan po natin yung Senate na mag-decide po noon. All right. With that, Kong Rene Co, maraming salamat po ma'am sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Mabuhay po at salamat po muli sa coverage ninyo ng impeachment trial. Tuloy-tuloy naman po ito hanggang matapos, hanggang dulo. Ayun. Alright, Kabataan Party List Representative Rene Co, mga kasama sa Straight to the Point. Straight to the point. Straight to the point sa